kayo natatakot at nagagambala ng inyong mga alalahanin sa buhay? Di ba't sinabi ko sa inyo na ilagak ninyo ang lahat ng inyong alalahanin at ako ang bahala? Bakit? Kailan ko kayo pinabayaan? Lalo hindi ko kayo iniwan. Basta tapat kayo sumusunod sa akin inuutos. Ang lahat ay lilipas at mapapagtagumpayan niyo. Mag-ingat kayo sa inyong sasalitain. Sa inyong sasabihin, naroon ang pagpapala. Ang aking buhay ay lumadalo sa inyo. Good morning mga kapatid. Huwag tayong magtataka kung bakit ang mga persecution, yung mga pag-uusig, yung pagdusta sa atin ng sanlibutan nagaganap. Kasi yun talaga ang kalooban ng Diyos eh. Sabi ni Kristo, sa sanlibutan meron kayong kapigatian. Pero magala kayo sapagkat tagumpay ako sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So ito yung paraan ng Diyos para palakasin tayo, patibayin tayo. Persecution with blessings. Pag merong persecution, pag-uusig, merong kalakip-laging pagpapala. So huwag kayong magtataka bakit inuusig tayo, pinagsasalitaan tayo ng masama, hinahatulan tayo, hinuhusigan tayo ng sanlibutan. Sabi ni Kristo yun eh, ginawa nila sa akin yun, gagawin din nila sa inyo. Sapagkat tayo ang katawan ni Kristo, pero magalak tayo. Kasi yung ibibigay na gantimpala sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan. At huwag kayong matakot, sabi ng message ng mga prophet, sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kailan pa man, lahat ng nagaganap na yan, para sa ikauunlad, ikababanal, ikapagpapala natin. Kung titingnan yung mabuti ang buhay ni Jacob, doon mo makikita talaga na nag-struggle ng todo si Jacob. Napakatindi ng mga persecution niya. Pero nagtagumpay siya, di ba? Hindi niya binitawan yung angel eh. Yung angel of the Lord, nakipag-struggle siya sa lahat ng problema ng buhay, struggle sa masasamang espiritu. Kasi flesh and blood, hindi yun ang kalaban. But on the highest places, powers of the highest places. Mga evil spirit ang kalaban. Kaya doon pinakita yung pakikipaglaban ni Jacob eh. Nagtagumpay si Jacob sa mga pag-uusig, sa mga persecution sa kanya, sa pag-struggle niya. Pinagpala siya. At sabi sa kanya ng Diyos, mula ngayon, tatawagin ka ng Israel. God will rule. So yun lang ang plano ng Diyos. Para makapaghari ang Diyos sa atin, kailangan dumaan ka sa pagsubok, sa mga kahirapan, pag-uusig, para makapaghari ang Diyos sa iyo. Kasi hindi natin kaya. Ang kalaban natin, si Satanas eh. The user of the brethren, malakas yun. Hindi natin kaya yun. Diyos lang ang may kaya makatalo doon. Kaya sa mga sumasampalataya, ang Diyos ang nakikipaglaban. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng umaapi sa atin. At sa panahong ito, itong taong to ng pagpapala, kawawa yung mga taong yan na umaapi sa atin, dumudustang sa atin. Ang message sa atin ng Panginoon eh, let God rules in our life. Walk His ways. Kasi kailangan lumangat tayo sa daan ng Panginoon eh. Let us be called also Israel. Like Jacob, who wrestled against all evil in life and determined to obtain the promise of God, the blessings of God. Determinado. Si Jacob na yung pagpapala ng Diyos, sabi niya, bibitawan lang kita kung pagpapalain mo ko. Kung titignan nyo sa umpisa pa lang, hinahabol ni Jacob ang pagpapala. Kasi may kakambal siya, si Esau eh. Ipinanganak, panganay si Esau eh. Habol-habol ni Jacob yung pahawak-hawak. Pero nagtagumpay si Jacob, nabili niya yung birthright eh. Gutom na gutom nun si Esau eh. Galing sa pangangaso. Nakita eh, nagluluto ng beans. Mabango, masarap. Eh, gutom. Pakanin mo nga ako niyan. Sabi ni Jacob, ba't kita pakakanin nito? Sige, pakakainin kita sa isang kondisyon. Ako magiging panganay. Sabi ni Esau, yun lang pala eh. Ano magagawa ko? Gutom ako. Di sige, Nabili. Naagaw ni Jacob ang pagiging birthright ng panganay. Kasi sa panganay, binibigay yung pagpapala. Nung mamamatay na ngayon ito si Isaac, kailangan mapatungan ng kamay ang panganay eh. Sabi nung nanay niya, lumapit ka doon sa tatay mo.
para matanggap mo yung pagpapala. Eh, balahibo po ang isusuot mo yung sinusuot ni Isaw. Ihahain mo sa kanya yung masarap na pagkain niyang lulutuin ni Isaw. Ikaw ang magbibigay, ako magluluto. Eh, nung mapagpala na ni Isaac si Jacob, dumating si Isaw. Sabi ni Isaw, dala-dala yung pagkain. Ama, ito na po. Ano? Sino ka ba? Ako po si Isaw. Oy, napatungan ko na ng kamay ka. Naibigay ko pagpapala. Ama, hindi po, ako po. Pwede bang patungan niyo uli ako ng ama? Hindi na. Yun ang batas eh. Sa panganay, kaya kailangan ma-born again eh. Pag na-born again ka, isa ka sa panganay ng Diyos, nilalagay sa iglesia. Ang pagpapala, binibigay sa panganay. Pero nung una, takot na takot ba nga si Jacob, di ba? Kasi, inapis siya nung ni Laban eh. Pero mo, sabi niya, gusto ko maging asawa si Rachel. Sabi ni Laban, yung tatay ni Rachel, sige, maglilingkod ka ng 7 taon sa akin, magiging asawa mo si Rachel. Naglingkod si Jacob 7 taon. Pag after 7 years, nung ikakasal, niloko siya ng, biyanan niya. Ang ibinigay si Leah, sabi niya, niloko mo ko. Hindi, yung kasi kostumbre. Bago mag-asawa yung bata, yung matanda mo na. Sige, kung gusto mo maging asawa si Rachel, maglilingkod ka uli ng 7 taon. So, naglingkod na naman si Jacob 7 taon. Nakamit niya ngayon si Rachel, talagang hirap. Sumunod na mga pasakit na ganap kay Jacob, yung may anak na siya, si Joseph, na aiwalay sa kanya. Grabe talaga lungkot nun ni Jacob. Nung pala, dinala sa Egypt ng Diyos, yun ang plano. Pero grabe lungkot. O hanggang sa dumating na yung panahon, di ba? O dinala na sila sa Egypt hanggang sa namatay si Jacob. So, ibig sabihin, kaya nga ang tawag sa tribulation, Jacob's trouble eh. 70 weeks of Jacob trouble. Talagang ang buhay ni Jacob punong-puno ng persecution, pero tinawag siyang Israel. Bakit? Nanaig eh. True faith, nananaig tayo, true faith eh. Hindi mananalo siya sa tanas. Ang magiging Israel din tayo, God will rule. Sabi ng Psalm 18:30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nangangalong sa Kanya. So, sigurado ang Word of God. Kalasag yun eh. Defense. Suporta yun sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, pag in-apply mo yung Word of God, there is power in the Word of God. Wala. Okay na. Solve na problema. Lahat ng solusyon, Word of God eh. Kaya magtatagumpay tayo sa pananampalataya sa Word of God. Noong pa man, na-born again na si Jacob, na-born again na nun eh. Talagang ipinakita na doon na si Jacob, umasa na lang sa Diyos eh. Di ba sabi niya nga, natatakot ako kay Esau eh. Baka patayin ako eh. Magbibigay nga ako ng maraming regalo. Kasi tumakas na siya kay Laban eh. Nung pala, nag-aabang nga doon si Esau, kasama 400 men. Natakot si Jacob. Puntahan mo nga si Esau. Tingnan mo kung saan papunta nung dadaan ha. Ipinaganda niya ang mga bata. Umanda kayo, ito na kalaban. Aba, nasiste ko, napagpala na si Jacob. Imbis na patayin sila ni Esau, sabi ni Jacob, eto, bibigay ko sa iyo lahat ng mga regalo ko sa iyo. Bakit? Kasi may atraso nga siya eh. Papatayin siya eh. Sabi niya, sa'yo na yan. Sabi ni Esau, hindi na. Okay na yung kapatid. Ang dami kong kayamanan, hindi ko na kailangan yan. Ininsist ni Jacob. Kasi para kay Esau talaga, hindi na, sige na, tanggapin mo. So nakikita ko dito mga kapatid, yung pagbibigay din sa kapwa kapatid, napakaganda niyan. Lalo yung pagsuporta sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mayroong masaganang pagpapala. Pag sinusuportahan mo Word of God, susuportahan ka ng Diyos talagang all the way through. Tubig na malamig nga lang ibigay mo eh. Kasi hindi na yung tubig na malamig. Wala pang 5 piso yung tubig na malamig, pero tatanggapin mo ng pagpapala. Bakit? Sinuportahan mo yung mga isinugo eh. Sinuportahan mo mga man of God. Sinusuportahan mo iglesia. Kaya ang suporta ng Diyos masagana sa iyo. Kasi subok na subok ang Word of God eh. Kaya kapag naghari ang Diyos, ibig sabihin maghahari na Word of God sa iyo. Sabi ng Revelation 15:3. At inaawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na nagsinasabi, mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoon. Makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw ang hari ng mga bansa. Matuwid at tunay ang iyong mga daan.
So wala ka na ibang hahanapin pang tunay kundi Word of God lang. Matuwid yun, siguradong tama. So, hindi yung opinion ng tao, kaisipan ng tao, karunungan ng tao. Opinion ng Diyos, karunungan ng Diyos, katwiran ng Diyos, siguradong tunay at totoo. So kapag tayo ay nakapagharian na ng Diyos, maghahari sa atin ang Word of God. We are to submit to the divine will of God. Kailangan papasakot tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos sa atin. May mga kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin eh. So kung ano man ang kalooban ng Diyos sa iyo, you have to submit. Hindi pwedeng labanan mo yung kalooban ng Diyos. Kailangan pasakop ka sa minimiti o plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Psalm 48, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So masaya ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nung araw, yung mga apostol, alam nyo, tuwan-tuwa sila pag naagupit pa sila. Pag nagugulpi, sabi niya, salamat sa Diyos, aariin tayo karapag-dapat. Eh yun ginugulpi na. Hinahagupit sa likod yun. Eh tayo, kaunting problema nga lang eh, parang ayaw na eh. Samantalang sila talagang grabe. Grabe yung persecution, pero grabe yung blessings naman. Kasi yun ang plano talaga ng Diyos eh. Kung hindi ka dadaan talaga sa mga sufferings na yan, hindi makikita katunayan eh. Sabi ko nga eh, kapag meron ka nakita isang sundalo na walang sugat, ibig sabihin, hindi lumalaban sa gera yun. Baka yung cook, o kaya nakaupo lang sa isang tabi, clerk, hindi humahawak ng sandata. Kasi pag sundalo ka, nakipaglaban ka, hindi pwedeng hindi ka magugurlisan. Yung paglakad-lakad mo na, paggapang mo, matitibo ka na eh. Wala pa'y kalaban, masusugatan ka na eh. Kaya tayo, sugat-sugatan. Si Kristo, tingnan niyo sugat. Yun lang sa ulo. Ilang tinik yun? Pag dinilang mo, ang dami nun. Yung hagupit, 39 yun. Eh yung suntok, sa bunot, buntal, yung dura, yung tapak, tadyak. Ang pinakamatindi pa nito, nung siya'y nasa krus na, sinalaksak pa. Uhaw na uhaw, sinaksak pa. Nagpainom nga, pinainom naman eh, lasang sukang mapait. Hindi tubig, lalong mauuhaw yun. Grabing hirap ang dinaanan ng Panginoong Yesus, pero kita mo glorified. So yun ang sistema. Huwag kayong magtataka, bakit paulit-ulit ang pagsubok, matinding persecution. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos eh. Dahil si Kristo nga ang unang inuusig, hindi uusigin ka katawan ka eh. Pag hindi ka na inuusig, doon ka mag-isip-isip. Delikado, ba't nila ako inuusig? Baka kakampi na ako ng mang-uusig ah. Kasi Satan is the accuser of the brethren. Eh hindi ka na ina-accuse, baka kakampi ka na. Kaya sa opisina, sa trabaho, sa bahay, sa labas, huwag kayong magtataka. Bakit kayo na inaampi, dinudusta, pinag-iisipan ng masama, ginagawa ng masama? Pagkat nasa inyo si Kristo. At yun ang paraan naman ng Diyos para mag-rule ang Diyos sa atin. Let God's will rule. Katulad ni Jacob. Tinanggap lahat ni Jacob. Napakahirap ng... Alam nyo, lahat ng mga man of God, grabe dinaanan ng mga kahirapan. So kung man of God ka, dadaan ka din doon sa affliction of fire. Dadaan ka sa apoy, sa bautismo ng apoy. Para mapatunayan na tunay ka talagang anak ng Diyos. Sabi ng Matthew 26:42. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kundi mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ito na yung pinakita na ng Diyos sa kanya, yung mangyayari sa kanyang hirap. Makalawang beses, sabi niya, Ama, pwede ba makalampas to? Pero kung hindi makakalampas, let your will be done. So meron din tayo mga kaba sa buhay na sana wag mangyari ito, Lord. Marami tayo, ako may kaba ako sa buhay. Ayoko may mamamatay sa inyo, may mamamatay sa amin. Ayoko, Panginoon, ito yung dalangin ko sa iyo, na dinggin mo sana. Ayoko may mamatay akong anak, asawa, o mga kapatiran o member ko na nagtitiwala sa iyo, nagtitiwala sa akin. Ayoko nun. Parang ayoko ma-experience yun. Huwag mo gagawin sa akin yun. Ayoko nun eh. Parang napakapangit eh. Pero hindi mo mamamatay. Eh pag namatay, mawawala presence nun. Kasama mo, di ba? So napakalungkot nun eh. Yun lagi prayer ko sa inyo eh. Prayer ko sa aming pamilya.
Iniisa-isa ko kayo lagi. Lord, bigyan mo kami lagi ng lakas. Ito na yung panahon na ma-experience namin yung talagang kasaganaan ng pagpapala. Walang mamamatay sa amin. Kung merong mamamatay sa amin, pwede ba lahat na kami sabay-sabay? Talaga sabi ng Diyos siguro sa akin, pagbihira mga hinihingi dito ba, kung mamamatay, sabay, para tapos na. Pag namatay tayo lahat, patay lahat. Hindi na yung pa isa-isa. Malungkot yun eh. Makikipaglibing ka pa eh. Sabi ng James 4:15, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami, gagawin namin ito o yaon. So kung may mga plano ka sa buhay o gagawin mo, ang una mong ipag-pray, Lord, kung loloobin mo pa kung buhay ako, gagawin ko yun. Hindi, Lord, gagawin ko yun. Paano ka naman nakakatiyak na magagawa mo pa? Kaya nga, kung loloobin mo, Panginoon. Kaya ako, madalas ang prayer ko, Panginoon, salamat, niloloob mo pang makapag-cell group kami, niloloob mo pang makasamba kami, niloloob mo pang buhay kami, niloloob mo nakakapag-pray pa kami. Salamat po, Panginoon. Kasi pag hindi na niya niloob, patay ka na eh. Pag gusto ka na niyang patay, patay na eh. Wala kang magagawa. Kaya ang sasabihin natin sa Diyos lagi, kung meron man tayong plano o gusto, Lord, kung loloobin mo po sana. Lagi tayong mababa sa Diyos, kung loloobin mo sana, Lord, ganito po ang gusto mo. Sana po loobin mo itong ganito. Mangyari nawa sa amin itong ganito. Sabi ng Hebrews 13:21, ay pakasakdali nawa niya kayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. So sa bawat mabubuting gawa, yung bawat mabubuting gawa, ayan ang word of God, yan ang utos. So doon tayo mabubuhay. Doon tayo lalakad sa daan na yun, pangahawakan natin mabuti yun. Kapag nagagawa na natin yun, ibig sabihin, nag-rule na ang Diyos sa buhay natin. Naghahari ang Diyos sa buhay natin. Babasa ako sa inyo ng mga man of God na talagang pinagharian sila ng Diyos. Unang si Noah. Sabi sa Genesis 6:9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung kapanahunan niya. Perfect. Noah was perfect on his days. So merong perfect talaga eh. May perfect talaga. Ang Diyos ay perfect, si Kristo perfect, at tayo din perfect. Si Noah perfect. At si Noah ay lumalakad na kasama ng Diyos. So yung mga perfect, lumalakad kasama ng Diyos. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos, gayon ang ginawa niya. So naging perfect si Noah sa lahat ng sinalita ng Diyos sa kanyang gawin. Nagawa niya lahat. O gumawa ka ng barko, ganito sukat, ganito ang lapad, ganito taas. O kunin mo yung lahat ng mga mag-aasawang hayop, tapos dinala ng Panginoon doon, o ganito. O pagbaba niya, o sumamba ka, mag-alay ka, at pagpakarami kayo tumayo. So lahat ng sinalita ng Diyos, perfect si Noah doon. Kasi nagiging perfect tayo kung ano yung utos, gagawin mo lahat. Sabi ko nga ang pinakamasarap na buhay si Eva at si Adan eh. Kasi ang utos lang doon, magpakarami. Wala namang inutos sa kanilang iba eh. Merong inutos, makakain nyo lahat ng bunga ng punong kahoy sa garden, pero hindi yung bunga ng pagkaalam ng tama't mali ha. Kita mo nga yun, iisa na nga lang yung utos na yun, sinuway pa. Ang sinunod nila yung magpakarami. Ang sarap magpakarami. Yung utos na huwag kayong kakain. Kumain ng babae na deceive ng ahas, ng satanas. Pinakain si Adan na deceive ng babae si Adan. Parang si Samson. Diba? At ang fall down ng halos lahat ng mga manobra, alam nyo, babae. Babae fall down. Nahulog ang lalaki dahil sa babae. Umpisa lang kay Adan, kay Eva. Diba? Si Solomon, tinuloy mo, nahulog siya sa babae. Si Samson, si Delilah, si David, si Bathsheba. Kung titignan niyo mabuti, napakahina ng lalaki pagdating sa babae. Totoo yan.
Kaya ang tayo mga lalaki, kailangan desisyonan mo talaga eh. Kasi baka pag sinubukan ka ng Diyos sa ganyan, ang hirap niyan laman. Tinatakbuhan yan eh. Hindi dinidikitan yan eh. Kasi napakahirap manalo sa laman sa pamamagitan. Si David na nga, isipin mo, nakita niya naliligo eh. Yung kanyang templo eh, nandun na kapitbahay niya lang yung bahay ni Uri eh. Nakita si Bathsheba, ang ganda ng katawan. Tinawag si Joab. Sino ba asawa niya? Si Uriah. Halika dito. Pinalano ni David yung murder? Gumawa ng sulat? O ipuwesto mo si Uriah doon sa lugar na madaling mapatay, ha? O ito yung sulat, nakalaki pa ang mga sukat lang doon, mga nakasild eh. Wala makakabasa no kung sino pagbibigyan. Binigay niya Joab, binasa. Nakita niya, inilagay si Uriah sa lugar na mapapatay agad, patay agad. O di nabalo na kaagad. Kunin mo nga, gagawin ko asawa si Bathsheba. O naging asawa. Yung bunga ng pagtatalik nila sa kasalanan, namatay yun. Pero yung bunga na ng pagtatalik nila, dahil sumusunod na sa Diyos si David at si Bathsheba, si Solomon na ang anak nun. Pinagpala na. So, ano ibig sabihin nun? Kahit mga man of God, nagkakamali, nagkakasala. Pero kapag nagsisi, talaga nagsisi. Kasi nung magsisi na si David, sinabi ni Nathan sa kanya ikaw yun eh. Sabi ni Nathan, i-judge nyo nga ito, hari. Merong isang mayaman, ang dami-dami niyang tupahan. Tapos, meron naman isang mahirap, iisa lang yung tupa niya. Kinuha ng mayaman yung tupa na yon, inaring para sa kanya. Sabi ni David, saan bahay naman yung mayaman na yun? Anong klaseng pagkatao meron yan? Ano ba dapat gawin ito? Dapat mamatay yun. Saan ba nandun yung taong yun? Sabi ni Nathan, ikaw yun eh. Ako ba? Ako, nung malaman ni David, talagang nanalangin siya ng todo. Nag-prayer siya sa Psalm 51. Panginoon, create in me a righteous spirit. Huwag mong lisanin ng yung Espiritu Santo ako, magsisisi talaga ako. From now on, talagang walang ginawa si David kundi sumunod na sumunod sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag tayong mga Kristiyano nagkamali at nagkasala, healthy yun kapag nagsisi ka talaga dahil yun ang magdadala sa iyo sa kabanalan. Yung pagkakamaling nagawa mo ang magdadala sa iyo sa kabanalan. Kasi nakakatakot maiwan eh. Nakakatakot mapunta sa impyerno. Kaya nga sabi ni David, Panginoon, huwag mo ko iiwan. Huwag mo alisin ng Espiritu Santo sa akin. Gumawa ka ng Espiritong matuwid sa akin, pabanalin mo ko. Turuan mo ko. Gusto ni David, maghari ang Diyos sa kanya. Ganon din si Jacob, maghari ang Diyos sa kanya. So, kung ang kalooban mo ay maghari ang Diyos sa iyo, ay kalooban ng Diyos yun. So, the will of God in heaven shall be the will of God on earth. So, yung kalooban sa langit, mangyari dito sa lupa. So, mangyayari sa lupa. Nag-ahari nga ang Diyos sa langit, di ba? Titignan nyo naman. Kung iisipin mo ba, may lalabas pa doon na walang yan? Biruin mo, meron lumabas. Yun New Jerusalem na yun, ha? Pinag-aharian ng Diyos, may lumabas pang masama. Kaya kahit saan may masama. Sabi na Ecclesiastes, kung saan may katarungan, may kasamaan. Kung saan mayroong hangin, nandun ang kalaban. So anywhere you go, nandun ang kasamaan. Hindi mo pwede sabihin na, ayoko pumunta sa lugar na yun. Kahit saan ka magpunta, mayroong kalaban, may kasamaan. Sa langit na nga eh. Nagkaroon ng rebellion eh. Langit na yun, ha? Kaya ang nangyari sa lupa, pinagharian ni Satanas. Ang naghahari dito sa lupa, si Satanas eh. He is the prince of this world. At binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang isip ng hindi sumasampalataya. Kaya hindi makaunawa. So lahat halos ng mga tao sa mundo, deceive ni Satanas. Para hindi ka ma-deceive, kailangan buksan ng Diyos yung mata mo. Katulad ni Pablo. Nung makita niya si Jesus Christ sa Damascus, binulag siya ng 3 days. Nagpadala ng prophet si Ananias. Pinatungan ng kamay, natanggal yung pagkabulag niya. So hanggat hindi tinatanggal ng Diyos ang pagkabulag ng tao, hindi siya makakakita. So napakapalad mo kapag tinawag ka ng Diyos, naging Kristiyano ka. Pag ikaw binuksan ng Diyos, wala nang makapagsasara. Pero pag sinaraduhan ka naman, walang makapagbubukas. Kaya mapapalad tayo na buksan. Huwag mo saraduhan. Binuksan ka ikaw ang magsasara niyan eh. Kapag binuksan ka na nga ba't isasara mo pa? Ito pa yung mga man of God. Si Abraham, Genesis 22. Ito yung mga man of God na talagang napakamasunurin sa kalooban ng Diyos.
Ito yung pag-aalay ni Abraham kay Isaac eh. Sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo sa akin si Isaac. Ibig sabihin, pag inalay, papatayin mo yun eh. Pumayag si Abraham. Ang bilis ng pagkakapayag. Babasahin ko ha. At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak. Ang iyong bugtong na anak ni si Isaac na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa akin sa ibabaw ng bato ng mga bundok na akin sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga. So, quick response, immediate response. So, yung pag-a-apply ng Word of God, immediate response. Huwag mo pagtatagalin. Pag may problema, solvin mo ng Word of God. Huwag mo hintayin lumubog ang araw. Si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at pinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibag ng kahoy para sa haing susunugin at gumangon na karon sa dako sinabi sa kanya ng Diyos. Kita mo, nung maging masunurin siya sa Diyos, di ba? Dinala niya si Isaac. Dapat ihahain niya. The Lord will provide. Doon sa tabi ng bato, may nakasingit na tupa eh. Sasabihin mo ba, yung ba coincidence ba yun? Accident ba yun? Planado lahat ng Diyos yun. Alam niyo ba na nakasulat sa Proverbs na ipinapalit ng Diyos ang masama para sa ating matutuwid? Hindi mo na matandaan yung Proverbs 8:21 yata yun. O Proverbs 21:18. Ipinapalit ng Diyos ang masama para sa... Halimbawa, may mamamatay na matuwid. Hindi mamamatay yun, yung masama ang kukunin ng Diyos, papalitan. Itinutubos. Kaya habang tayo matuwid, hindi tayo hayaan ng Diyos na mamatay eh. Maraming pantubos eh. Ang daming makasalanan, itinutubos eh. Hindi ko lang matandaan talaga yung tignan natin. Baka tama ako ha. Proverbs 8. Hindi ko nga matandaan. Punta tayo kay Joshua. Isa pa itong man of God na sumusunod eh. Sabi sa Joshua 11:15. Kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises, na kanyang lingkod ay gayon nag-utos si Moses kay Joshua, at gayon ang ginawa ni Joshua. Wala siyang iniwang hindi yari sa lahat ng inutos ng Panginoon kay Moses. So lahat ng inutos ng Panginoon kay Moses, ginawa ni Moses. Lahat ng inutos ni Moses kay Joshua, ginawa ni Joshua. Ganon din ang nangyari sa iglesia natin eh. Lahat ng inutos ng Ama kay Jesus Christ, ginawa ni Jesus Christ. Lahat ng inutos ni Jesus kay Brother Manny, ginawa ni Brother Manny. Lahat ng inutos ni Brother Manny sa akin, ginawa ko. Ang huling-huling yung pangalan, yung huling-huling yung ginawa eh. Kasi every second and third Sunday, may Bible study doon. Eh, namatay na siya. Hindi na pwedeng patay na eh. Di tinawag si baby, kasama ko. Kay baby binigay, sabi ni Brother Manny, ito yung topic na dapat kong i-discuss eh. O ibigay mo to kay Larry, magpapatuloy yan, walang tigil yan. Yung huling-huling habilin sa akin, Word of God. Ipagpapatuloy yan. Naging malaking revelation sa akin yun. Kailangan kong ganapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng dekreto at kalooban ni Brother Man na ibinigay ni Kristo. Hindi nyo napapansin, lagi kong binibigyan ng din yung decree ni Brother Man eh. Kasi pag hindi mo tinanggapan sinugo, hindi mo tinanggapan nagsugo. Doon na disgrasya ang mga marami nating kapatid. Akala nila simple lang yun, napakatindi nun. Kasi karangalan sa Diyos yung sinugo mo, tinanggap dahil kinilala ka. Kaya nga sabi ni Kristo kay Thomas eh, naniwala ka kasi nakita mo ko eh. Mapalad yung naniniwala na hindi ako nakita. Kayo ba, nakita nyo ba si Kristo? O di mas mapalad tayo kay Thomas. Naniniwala tayo, di ba, sa lahat ng salita ni Kristo. Naniniwala ka ba na si Brother Manny sinugo? Oo. Sigurado ako, sinugo. Nasa kanya yung lahat ng palatandaan eh. Hanggang sa namatay siya. Wala ako nakitang itinurong mali o false teaching ni Brother Manny. At tungkol sa pamumuhay, siyempre may pagkukulang. Nung mapunta nga kami dito ni Manuel sa may Mandaluyong eh, Philippine Bible dyan, sabi nung nando sa amin,
Ang pastor niyo ba, si Brother Manny Franco? Ay ko, oo. Eh, ano yun eh, chain smoker yun eh, addict sa sigarilyo yun eh. Ay ko, oo nga. Ay ko, oo nga, addict nga. Sabi, anong klaseng pastor niyo yan? Naninigarilyo. Hindi ko masabi, ano kaya kasalanan ginagawa nito taon to? Pati, ano naman naninigarilyo? Eh, siyempre, yun ang nakatulong sa kanya nung araw eh. Kasi artist si Brother Manny. Pag gumagawa si Brother Manny ng isang istorya, ay naninigarilyo siya. Nakakatulong sa kanya yon. Pero nung bandang huli na, hindi na nakatulong. Pasama na pala, hospital na eh. So, yun din ang ginamit naman ng Diyos para mamatay siya. Pero ang talagang naging cause of death, pulmonary attack eh. Heart attack due to pulmonary ailment. So, sa ano rin, sa sigarilyo, masama talaga ang sigarilyo. Eh, nung panahon na yun, wala tayong magagawa. Ganun ang pagkakagawa ng Diyos sa kanya. Eh, yung ba dahilan para itakwil mo si Brother Manny? Yung pagkakagawa ba ni David kay Bathsheba, yung ba dahilan para itakwil mo si David? Natatandaan ko tuloy kayo eh. Kayo, nakikipaglaban ako sa inyo nun eh. May mga iba nagsasabi, ganito, ganyan, ganyan. Ang siya lang ang sinabi ko, bakit? Wala bang pagkakataon ng isang taong magsisi? Ikaw, sa palagay mo, hindi mo mabibigyan ng Diyos ang tao. Palagay mo, napakasama. Napakasama nila. Hindi ba sila pwedeng baguhin ng Diyos? Hindi ba sila pwedeng bigyan ng chance para magsisit, maging member ng iglesia? Yung hindi ibinigay ni Elmo, ibibigay ko sa kanila. Yung pagkakataon maging member ng iglesia na pinigilan sila. Yun yung nasa Bible, di ba? Pinipigilan nyo na makapasok sa karya ng Diyos, samantalang kayo nga, hindi kayo makakapasok eh. Pinipigilan pa yung ibang pumasok sa mga pariseyo. Ang mga aral nila, liko kay Kristo. Pero may Bible, pastor, banal, mabait, pero labang kay Kristo. Ay saan kayo nakakita ng paring salbahe? Magsabi nga kayo sa akin ng paring salbahe na babaero, sugarol, tapos nagmumumura dyan. Eh ba't pupunta sa impyerno yung mga yan? Eh, hindi sumasampalataya yan eh. Ang kanilang katuwiran ay sa kanilang sarili. Pero mababait yan. Eh bakit nga ang mababait ay pupunta sa impyerno? Eh isasantabi nga ng Diyos, sabi sa 1 Corinthians 1:21 eh. Isasantabi ko yung kabahitan ng mababait, yung papawalang bahala ko yung mga karunungan na marurunong. Sino ngayon na mabait at marunong? Di ba sabi nga ni Kristo, huwag kayong patatawag na ama dahil iisa lang ang ama, ang ama sa langit. Huwag kayong patatawag na guro, iisa lang ang guro, ang Kristo. Patawag kayo kapatid, brother, yan ang tawag. Eh makikita mo nga mga pare ba, ang tawag sa kanila, father. Wala bang alam nyo? Hindi ba nila nabasa, huwag mo kong tawagin father, delikado, pupunta tayo sa impyerno. Itawag mo sa akin, brother. Hindi pa. Eh pag tinatawag silang father, talagang lalo nakala mo ba, ano iho? Ano iha? Natatandaan ko nung araw, nagkumpisan ako dyan, grade 6. Nagkumpisan na kami. Kasi nung araw, pinagkukumpisan eh. Ang dami ko sinabi kasalanan. Sabi ko, ako po kung magdabog sa nanay ko, minsan namumura ko pa. Buwisit ko sa nanay ko. Sabi ng pare sa akin, okay, pinatatawad ka ng Diyos, magdasal ka ng 10 ama namin, 5 Aba Ginoong Maria, 5 sumasampalataya. Sabi ko, hindi ko kabisado yung sumasampalataya eh. Ang alam ko lang, ama namin, tsaka Aba Ginoong Maria. Yung hindi mo ba? Wag na. Yun na lang Aba Ginoong Maria, tsaka ama namin, sumasampalataya, wag na. Pinatawad ka na. Pero yung mga paring yan, kung sinabi ko, hindi rin ako sa marunong na ama namin, di pwede na wala. O ano na, ipapanalangin ko. Kaya makikita nyo yung mga error talaga. Yung araw, hindi natin alam yun di ba? Pero ngayon, alam na natin. Iisa na lang ang error na magagawa natin yung tumalikod sa pananampalataya. Pag tumalikod ka pa, ay sarap mo pukpukin sa mukha, pukpukin sa ulo, tatarigan ng pinong-pino. Yung madalas sabihin ng mga nanay natin, ay buti pa namatay ka na ng bata nakita nung pinong-pino. Pero yung tatarigan pinong-pino pa pang hamburger. Ganon ang mga magulang. Wala kang karapatan, lumabas ka lang sa akin. Sino ka, anak ka lang, magsasalita ka sa magulang mo? Ganon ang mga kaisipan ng mga nung araw. Pag naaalala ko yung talagang nung mga kaisipan ng mga magulang natin, talagang akala nila marunong talaga sila. Hindi nila alam, talagang walang alam. Ngayon lang ipinapaalam ng Diyos na ang mga anak ang magtuturo sa magulang, di ba tayo?
O di ba? Ang nagtuturo sa magulang, anak. O di ang pastor ng tatay, yung anak. Di ba? O yun ang pruweba. Na sa huling araw, sabi ang mga anak, magtuturo sa mga magulang. Huwag niyo sundin ang inyong mga magulang, sabi ng Biblia. Kasi ganun nga eh. Ito pa isang man of God na sumunod sa Diyos. Si Joseph and Mary. Sa Luke 2:39. At nang maganap na nila ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret. Kasi ito si Joseph at si Mary, di ba isinilang sa Bethlehem? Eh sabi nung kay panahon ni Augusto Caesar, kailangan magkaroon ng census, bawat pamilya, itatala. Kung saan ka pinanganak, doon ka pupunta. Eh doon sa Bethlehem, doon ipinanganak si Kristo eh. Ang akala nitong mga Israel, ipinanganak sa Galilee. Si Kristo o sa Nazareth. Kaya nung sabihin siya yung prophet from Galilee, sabi ng Pariseo, saan ka nga sabi niya kay Nicodemo, magpakita ka nga sa akin, ano bang mabuting lumalabas sa Nazareth? Jesus of Nazareth yan. Hindi nila alam, sa Bethlehem pinanganak yun eh. Sa Judea. Kaya nung yun, nang magpa-census na nga, pinapatay ni Herodes lahat ng mga bata. From 2 years old below. Kasi ayaw ni Herodes mayroong susunod na hari siya eh. Alam nyo, naganap din yan yung panahon ni Moses. Di ba nung panahon ni Moses noon, sabi, nag-iiyakan si Sarasiel? Kasi ang pinapapatay naman yung deliverer ng Israel, si Moses. Naalaman nung paraon na ngayon, na meron ng bata na di ba? O, inulit eh. Yung nangyari nung inulit ng panahon ni Jesus Christ, history always repeat itself. Kaya when history repeat itself, who are you? Ikaw ba si Judas? Tingnan mo, o ikaw si Pablo, si Pedro. Kasi doon mo makikita, ako, according to my experience, I am David. Kasi persecuted ako ni Saul eh. Yun ang istorya ko eh. Pero hindi ako nag-martyr. Ano lang, talagang persecuted lang ako. Ang kagustuhan ko lang naman talaga, yung matutunan ko, Biblia, makapagturo ng tamang aral. Pag may maling aral, lalabanan ko. Yun lang eh. Kaya ako inusig dahil doon. Hanggang sa naubos silang lahat. Naubos yung kalaban ko. Sabi ko, mas masarap pala yung meron kang kalaban. Para bang wala nang ngayon eh. Wala nang thrill yung Wala na akong kalaban, naubos ng lahat. Kumbaga sa Singapore eh, talagang doon ka sa malalaking tayaan. Kaya mga kapatid, babasa pa ako na isa, itong si Zacarias at Elizabeth sa Luke 1:6. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na meron talaga mga man of God na pinag-aarian ng Diyos. Lahat ng Word of God, ginagawa nila ayon sa kautusan. Sabi ng 1:6, at sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilangat na walang kapintasan sa lahat ng mga utos ng palatuntunan ng Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng God will rule. Nag-ahari na ang Diyos sa iyo, lahat ng palatuntunan, lahat ng kautusan ng Diyos, ginaganap mo. Amen!